Layas, hindi namin kailangan ng isang taksil at anak sa labas sa marangal na pamilyang ito. Ang sigaw ni Donna Aurora ay tila kulog sa gitna ng unos. Habang yakap-yakap ni Camille ang kanyang bagong silang na sanggol sa ilalim ng ulan, nakita niya si Marco, ang kanyang asawa, na nakatingin lang mula sa bintana, tinalikuran ang kanilang sumpaan. Ngunit sa bawat patak ng luha, isang panata ang nabuo. Hindi na siya ang Camille na madaling tapakan. Sa gitna ng putik ng tondo, muling itatayo ng isang arkitekto ang kanyang danggal. Sino ang tunay na mawawalan sa huli? Ang laban para sa katarungan ay magsisimula na sa unang hakbang sa lansangan. Wala kang puwang sa pamamahay na ito, Camille. Kunin mo ang anak mo at umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kalagkarin kayo palabas. Ang boses ni Donna Aurora ay tumataginting sa malawak na sala ng mansyon, tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng gabi. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Tanging pagkamuhi at pandidiri habang nakatingin sa manugang nakapanganak pa lamang. Sa mga sandaling iyon, bahagyang nang inginig ang mga kamay ni Camille habang maingat niyang inaayos ang pagkakabalot ng makapal na kumot sa kanyang sanggol na si Baby Theo. Kapapasok pa lamang niya sa pintuan, dala-dala ang amoy ng ospital at ang matinding pagod ng isang inang dumaan sa hirap ng panganganak. Ang tanging nasa isip niya ay ang makapagpahinga sa bisig ng kanyang asawa. Ngunit ang tumambad sa kanya ay ang mapait na hagupit ng katotohanan. Mama, anong ibig ninyong sabihin? Kararating lang namin mula sa hospital. Theo is just 3 days old. Kailangan niya ng mainit na matutulugan. Ang nanginginig na pakiusap ni Camille. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol sa tinde ng kaba. Inilapag ni Donna Aurora ang isang makapal na sobre sa lamesang gawa sa mamahaling Nara. Huwag mo akong tawaging mama dahil simula sa oras na ito, wala ka ng kinalaman sa pamilyang Dalla Vega. Tingnan mo yan. Tingnan mo ang ebidensya ng iyong kataksilan habang ang anak ko ay nagpapakapagod para sa kinabukasan ninyo. Nanginginig na kinuha ni Camille ang mga larawan sa loob ng sobre. Ang kanyang paningin ay tila lumabo sa bawat litratong nakikita niya. Mga kuha kung saan kasama niya ang isang lalaking hindi niya kilala sa isang madilim na silid. Mga anggulong ginawa upang magmukhang masaya at matalik ang kanilang ugnayan. Nararamdaman ni Camille ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Hindi ito totoo. Hindi ko kilala ang lalaking ito. Marco, sabihin mo sa kanila na hindi ko magagawa ito. Ang sigaw ni Camille ay puno ng desperasyon habang nakatingin sa itaas ng hagdan kung saan nakatayo si Marco, ang kanyang asawa. Ngunit hindi kumibo si Marco. Nanatili siyang nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo at ang kanyang mukha ay tila isang pader na hindi matibag. Ang katahimikan ni Marco ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Camille sa kanyang buong buhay. Ang bawat segundo ng kanyang hindi pagkibo ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa natitirang pag-asa sa puso ng kanyang asawa. I gave you everything, Camille. Pinagkatiwalaan kita kahit ayaw ni Mama sa pinagmulan mo. But this is too much. Ang malamig na pahayag ni Marco bago siya tumalikod at pumasok sa kanilang silid. Isinasara ang pinto ng may pinalidad na tila pagpukpok ng martilyo sa isang kabaong. Nabitawan ni Camille ang mga larawan. Ang mga ito ay dahan-dahang lumapag sa sahig na tila mga dahong tuyo. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bigat sa kanyang dibdib na tila ba may malaking bato na nakadagan dito. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging lason na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Hindi mo ba narinig ang anak ko? Umalis ka na bago ko pa ipatapon ang mga gamit mo sa kalsada.
Ang muling pag-atunggal ni Donna Aurora ay sinundan ng pagbukas ng malaking pintuan ng mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa pait na nararamdaman ni Camille. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa semento, lumilikha ng isang malungkot na himig na pumupuno sa madilim na gabi. Walang nagawa si Camille, kundi yakapin ng mahigpit ang kanyang anak, sinisiguradong hindi ito mababasa ng malamig na tubig na unti-unting pumapasok sa loob ng veranda. Habang naglalakad siya palabas ng gate, narinig niya ang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na pinto sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya palayo sa marangyang bahay na iyon ay tila isang paglubog sa putikan ng kawalang katiyakan. Ang kanyang mga paa, na mahina pa dahil sa operasyon, ay tila bumibigay sa bawat pagdampi sa basang kalsada. Tumigil si Camille sa ilalim ng isang maliit na waiting shed sa kanto. Ang tanging liwanag na aninag niya ay ang malamlam na ilaw ng post na sumasalamin sa mga patak ng ulan na tila mga kristal na luha ng langit. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang anak na himbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa malupit na mundong sinalubong nito. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang multong hindi siya tinatantanan. Paano magagawang talikuran ng isang asawa ang kanyang pangako sa harap ng altar dahil lamang sa mga piraso ng papel na puno ng kasinungalingan? Sa gitna ng dilim at lamig, isa lamang ang malinaw sa puso ni Camille. Ang pundasyong akala niya ay gawa sa matibay na pag-ibig ay tila buhangin lamang na inanod ng unang bugso ng unos. Tumitig si Camille sa malayo, sa direksyon kung saan ang mga ilaw ng mansyon ay unti-unti nang naglalaho sa likod ng makapal na ulan. Sa kabila ng panginginig ng kanyang katawan, may isang kakaibang init na nagsimulang mabuo sa kanyang kalooban. Isang apoy ng panata na hindi basta-basta matatapos sa gabing ito ang kanyang kwento. Ngunit habang nararamdaman niya ang unti-unting pag-init ng noo ni Baby Theo, ang takot ay muling gumapang sa kanyang sistema. Ano ang gagawin ng isang inang walang pera, walang matuluyan, at may isang sanggol na nagsisimula ng lagnatin sa gitna ng kawalan? Ang init ng iyong hininga, anak, ay tila isang babala na hindi tayo pwedeng manatili rito sa ilalim ng ulan. Ang bawat munting ungol ni Baby Theo ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Camille, mas matalas pa kaysa sa anumang panlalait na tinanggap niya mula kay Doña Aurora. Sa gitna ng kadiliman ng waiting shed, tanging ang tunog ng humihingal na makina ng isang lumang jeepney ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang sasakyan ay huminto sa tapat ni Camille, naglalabas ng maitim na usok na tila ba sumasabay sa bigat ng kanyang nararamdaman. "Sakay na, Ineng! Baka mamatay sa ginauyang dala mo!" Ang paos na boses ng isang matandang babae mula sa loob ng jeepney ang nagpalingon kay Camille. Si Aling Rosa yon, isang tindera ng isda na pauwi na mula sa palengke. Ang kanyang mga kamay ay maggaspang at amoy dagat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kabutihang hindi kailanman nakita ni Camille sa loob ng mansyon ng mga De La Vega. Wala nang nagawa si Camille, kundi sumakay. Habang tumatakbo ang jeepney patungo sa kailaliman ng tondo, pinagmamasdan ni Camille ang naglalakihang gusali ng Makati na unti-unting napapalitan ng mga barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Siya na isang arkitekto na dating nang arap na magdisenyo ng mga matatayog na skyscraper, ay narito ngayon, lula ng isang sasakyang tila anumang oras ay kakalas ang mga tornilyo. "Dito na tayo, Ineng. Huwag kang mag-alala. Kahit ganito ang lugar namin, hindi ka namin pababayaan." Wika ni Aling Rosa habang inaalalayan si Camille pababa sa isang masikip na eskinita kung saan ang amoy ng kanal at basang lupa ay nanunuot sa ilong. Dinala ni Aling Rosa si Camille sa isang maliit na silid. Ang dingding nito ay tila mga tagpi ng nakaraan at ang sahig ay gawa sa kawayan na tumutunong sa bawat hakbang. Ngunit sa gitna ng karalitaan, may isang munting lampara na nagbibigay ng liwanag. Isang liwanag na tila nagsasabing ligtas sila rito.
Nang ilapag ni Camille si Baby Theo sa banig, lalong tumindi ang kanyang kaba. Ang noo ng sanggol ay tila isang mainit na uling. Aling Rosa, kailangan ko ng gamot. Ang anak ko, hindi bumababa ang lagnat niya. Ang paos na tinig ni Camille ay puno ng panalangin. Kinapkapan ni Camille ang kanyang bulsa, ngunit wala siyang nakitang kahit isang barya. Ang tanging natitira sa kanya ay ang gintong singsing sa kanyang daliri, ang simbolo ng sumpaang matagal ng kinalimutan ni Marco. Hinawakan niya ang singsing. Ang bawat ukit nito ay tila isang paalala ng kanyang mga pangarap na ngayoy naglaho na. Ito lang ang meron ako, bulong ni Camille habang dahan-dahang hinuhubad ang singsing. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa ginto. Tila ba naghuhugas sa lahat ng sakit at pang-akong napako. Pakibenta po ito, Aling Rosa. Iligtas niyo lang ang anak ko. Kahit anong halaga, basta mabilihan siya ng gamot at gatas. Kinuha ni Aling Rosa ang singsing ng may mabigat na loob. Titiisin natin ito, Camille. Ang ginto ay pwedeng palitan, pero ang buhay ng anak mo ay walang katumbas. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Camille na mag-isa sa silid. Lumapit siya sa isang munting kalan at nakita ang isang mangkok ng lugaw na iniwan ni Aling Rosa. Kahit na matabang at wala itong laman, kundi kaning at tubig, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ni Camille sa buong buhay niya. Sa bawat subo, nararamdaman niya ang init ng malasakit ng isang estrangjero, isang bagay na hindi niya naramdaman sa piling ng kanyang sariling asawa. Hinaplos ni Camille ang pisingi ni Baby Theo. Lalaban tayo, anak. Hindi man tayo nakatira sa palasyo. Gagawa si Mama ng paraan para maging matibay ang pundasyon ng buhay mo. Hinding-hindi ka nila matatapakang muli. Ngunit sa gitna ng kanyang panata, isang malakas na katok sa pinto ng katabing bahay ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Narinig niya ang mga boses ng mga kalalakihan. Mga boses na puno ng awtoridad at kawalan ng pakiramdam. Lahat ng nakatira dito sa Block 7, makinig kayo! May order na mula sa korte. Digibain ang mga bahay na ito sa susunod na linggo para sa bagong condominium project ng De La Vega Construction. Nanigas ang buong katawan ni Camille. De La Vega Construction. Ang kumpanyang siya mismo ang tumulong na palagiin. Ang kumpanyang pag-aari ng lalaking nagtapon sa kanya sa lansangan. Ngayon, pati ang munting silid na nagbigay sa kanya ng proteksyon ay nais pa nilang bawiin. Ang mga kamay na dati kong hinahawakan sa pananumpa ng pag-ibig ay siya na palang may hawak ng martilyo na dudurog sa huling kanlungan namin ng aking anak. Ang bawat salita ng lalaking nag-aanunsyo sa labas ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa pag-asang kapapatak pa lamang sa puso ni Camille. Sa loob ng maliit na silid ni Aling Rosa, tinitigan ni Camille ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay bihasa sa paghawak ng mamahaling ruling pen at pagguhit ng mga planong pangmilyonaryo, ngayon ay puno ng dumi at amoy ng uling mula sa pag-aasikaso sa kanyang anak. Sa labas, ang ingay ng mga nagpuprotestang residente ay humahalo sa iyak ng mga batang nagugutom. Ang tundo ay tila isang sugat na muling binubuksan ng matatalim na salita ng mga De La Vega. Wala kaming titulo, pero tao rin kami. Saan niyo kami itatapon? Ang sigaw ng isang lalaki na sinundan ng malakas na pangtulak sa bakod na yero na lumikha ng isang nakabibinging tunog ng naguumpugang bakal sa gitna ng kalsada. Hindi nakatiis si Camille. Bit-bit ang kanyang anak na mahimbing nang natutulog matapos uminom ng gamot. Lumabas siya at tinumo ang gitna ng eskinita. Nakita niya ang mga kapitbahay na balisa. Tinitingnan ang kanilang mga bahay na tila ba huling gabi na nila itong masisilayan. Aling Rosa, hindi pwedeng gibain ang lahat ng ito nang walang plano para sa inyo. Mahinahong wika ni Camille habang lumalapit sa matanda. Kumuha si Camille ng isang pirasong uling mula sa pinaglutuan
at isang lumang plywood na itinapon sa tabi. Sa harap ng mga nagtatakang mata ng mga residente, nagsimula siyang gumuhit. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw ng may tiyak na direksyon, tila ba ang bawat guhit ay may sariling buhay. Ipinakita niya kung paano pwedeng ayusin ang daluyan ng tubig upang hindi nabahain ang lugar, at kung paano pwedeng patibayin ang mga haligi ng kanilang mga barong-barong gamit ang mga itinatapong kable at kahoy. Ito ang pundasyon, paliwanag ni Camille sa isang batang lalaking nakatingin sa kanya. Kahit anong liit ng bahay, kung ang pundasyon ay matibay at ang plano ay tama, hindi ito basta-basta matitibag ng kahit anong bagyo. Isang binatang naka-backpack at may hawak na cellphone ang hindi sinasadyang nakatayo sa likuran ni Camille. Siya si Jojo, isang vlogger na naghahanap ng balita tungkol sa demolisyon. Napako ang kanyang atensyon sa babaeng mukhang hindi taga roon. Isang babaeng may gilas na isang reyna, ngunit may dumi sa mukha, na nagpapaliwanag ng structural integrity sa gitna ng putika ng tundo. Mabilis na itinutok ni Jojo ang kanyang kamera. Ang bawat salita ni Camille, ang bawat guhit ng uling sa plywood, at ang paraan ng pagyakap niya sa kanyang anak habang nagtuturo ay nakuha sa lente ng cellphone. Ang arkitekto ng mga maralita, bulong ni Jojo sa kanyang sarili habang sinisimulan ang live stream. Hindi na malayan ni Camille ang kanyang bawat kilos ay pinapanood na ng libu-libong tao sa internet. Ang kanyang tinig, na puno ng talino at malasakit, ay tila isang himig na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong matagal lang nakalimutan ng lipunan. Kinabukasan, habang naglalakad si Camille sa palengke upang humanap ng murang gatas, naramdaman niya ang kakaibang tingin ng mga tao. May mga bumubulong, may mga tumuturo. Sa isang maliit na tindahan ng telebisyon, nakita niya ang kanyang sariling mukha sa balita. Ang video ni Jojo ay naging viral at ang buong bansa ay nagtatanong, sino ang misteryosong arkitekto na nagtatanggol sa tundo? Ngunit sa gitna ng panandaliang sikat, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ni Camille. Bumaba ang bintana nito at doon ay tumambad ang mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang uri ng pagkalito at takot. Camille, anong ginagawa mo? Sinisira mo ang pangalan ng pamilya namin sa ginagawa mo sa internet. Ang mariing sabi ni Marco, habang ang bawat salita niya ay tila isang pagtatangka na kontrolin muli ang babaeng matagal na niyang itinapon. Tumingin si Camille ng diretso sa mga mata ni Marco. Wala na ang takot. Wala na ang luha. Ang pamilya ninyo ang sumira sa sarili ninyong pangalan nang piliin ninyong itapon ang isang ina at ang sarili mong dugo sa kalsada. Ang ginagawa ko rito ay hindi tungkol sa inyo. Ito ay tungkol sa mga taong itinuturing ninyong basura, pero mas marangal pa kaysa sa inyo. Bago pa makasagot si Marco, tumunog ang cellphone ni Camille, isang lumang unit na ibinigay ni Aling Rosa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello? Is this Miss Camille? This is the office of the CEO of Luzon Build. We saw your video and we want to offer you something that could change everything. Hindi sapat ang ganda ng disenyo kung ang pundasyon nito ay nakatayo sa mga kasinungalingan. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Camille habang nakatayo siya sa harap ng naglalakihang salamin ng Luzon Build. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting blouse na hiniram niya kay Aling Rosa. Luma, ngunit malinis at maingat na pinlansa. Sa kabilang dako ng salamin, nakita niya ang isang babaeng hindi nabakas ang putik ng tundo, kundi isang arkitekto na handang bawiin ang kanyang dangal. Ang tunog ng bumubukas na pinto ng elevator ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang bagong buhay. Sa loob ng opisina ni Mr. Santian, ang CEO ng Luzon Build, ang hangin ay amoy mamahaling pabango at bagong imprentang papel. Miss Camille,
Ang video mo sa Tondo ay hindi lang tungkol sa paggawa ng bahay. Ito ay tungkol sa paggawa ng pag-asa. Bungad ni Mr. Santillan habang iniaabot ang isang kontrata. Gusto kong ikaw ang mamuno sa aming City of Lights project. Ito ang magiging pinakamalaking development sa bansa at kailangan ko ang iyong talino. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng opisina ay binuwag ng pagpasok ng dalawang tao na hindi inaasahan ni Camille na makikita sa unang araw niya. Si Marco, na nakasuot ng kagalang-galang na coat, at sa tabi niya ay si Brenda, ang babaeng naging meet siya ng pagkasira ng kanyang pamilya. Mr. Santillan, nandito kami para pag-usapan ang subcontract ng aming kumpanya. Ani Marco, ngunit agad siyang napatigil nang makita ang babaeng nakaupo sa harap ng CEO. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, tila nakakita ng isang multong nagbalik mula sa libingan. Camille, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Marco ay puno ng kalituhan. Bago pa man makasagot si Camille, tumawa ng mahina si Brenda, isang tunog na tila pagkiskis ng matatalas na kuko sa pader. O Marco, baka naman nag-a-apply siya bilang janitress. Bagay naman sa kanya. Sanay naman siyang humawak ng basahan sa Tondo, di ba? Hindi kumibo si Camille. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang likod ay tila isang matibay na haligi na hindi matitibag ng anumang pangumutya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marco. Nakita niya ang kwelyo ng polo nito na bahagyang nakatikwas. Isang maliit na detalye na palaging siya ang nag-aayos noong sila ay nagsasama pa. Sa gitna ng tensyon, itinaas ni Camille ang kanyang kamay. Akala ni Marco ay sasampalin siya nito, kaya napapikit siya ng bahagya. Ngunit laking gulat niya nang maramdaman ang malalambot na daliri ni Camille na dahan-dahang inaayos ang kanyang kwelyo. Medyo tabingi ang kwelyo mo, Marco. Bulong ni Camille. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng awtoridad. Binili ko ang kurbatang yan gamit ang unang sahod ko bilang arkitekto. Sayang naman kung hindi mo dadali ng maayos. Pero katulad ng kurbatang ito, ang pagkatao mo ay tila kumukupas na rin. Napaatras si Marco, habang si Brenda ay halos mamula sa galit dahil sa pagkapahiya. How dare you touch my man? Ang sigaw ni Brenda, ngunit agad siyang pinatigil ng malamig na boses ni Mr. Santillan. Miss Brenda, si Camille ang aming bagong senior lead architect. Siya ang magdedesisyon kung ang kumpanya ni na Marco ay karapat-dapat na maging bahagi ng projektong ito. Pahayag ng CEO. Nanigas ang magkasintahan. Ang babaeng itinapon nila sa lansangan ay siya na palang may hawak ng kanilang kapalaran sa negosyo. Nang makaalis ang dalawa, naiwan si Camille sa tapat ng malaking mesa kung saan nakalatag ang mga plano para sa proyekto ni Marco. Habang sinusuri niya ang bawat linya at sukat, ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang nakagigimbal na pagtuklas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang papel, sinusundan ang structural load ng main beam ng gusali. Bilang isang eksperto, alam ni Camille na may mali. May isang malaking pagkakamali sa disenyo ni Marco na sadyang itinago o binaliwala. Ang gusaling ito, hindi to tatagal sa isang malakas na lindol. Bulong ni Camille sa kanyang sarili. Ang proyektong ipinagmamalaki ni Marco, ang pundasyon ng kanyang tagumpay, ay isang bitag na maaaring pumatay ng libu-libong tao. Haharapin ba niya ang katotohanan upang iligtas ang mga tao? Kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagbagsak ng kumpanya ng ama ng kanyang anak? O panonoorin na lamang niya ang pagguho ng mga pangarap ni Marco? Ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa kinang ng ginto, kundi sa tibay ng katotohanang pilit na ibinabaon. Ang silid ng kumperensya sa Luzon Build ay tila isang arena ng mga gladiator sa umagang iyon. Ang amoy ng kape at bagong latalang mga dokumento ay humahalo sa tensyong tila isang kuryenteng bumabalot
sa bawat sulok ng ruwangan. Sa gitna ng mahabang lamesa, nakaupo ang mga board of directors. Ang kanilang mga mukha ay tila mga rebultong walang emosyon, handang humusga sa kinabukasan ng City of Lights project. Tumayo si Marco nang may labis na kumpiyansa. Inayos niya ang kanyang mamahalin na coat at mumiti sa mga hurado habang ipinapakita ang kanyang disenyo, ang The Diamond Tower. Ito ay isang gusaling puro salamin, napakataas, at sumasalamin sa karangyaan na tanging ang mga mayayaman lamang ang makakayanang abutin. This is the future, gentlemen. Buong pagmamalaking pahayag ni Marco. Isang simbolo ng kapangyarihan at yaman. Ang bawat sulok nito ay gawa sa pinakamahal na materyales mula sa Europa. This is what the De La Vega legacy is all about. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan sa likuran. Ang lahat ay napalingon. Kabilang na si Camille na noon ay tahimik na naghahanda sa isang sulok. Pumasok si Donna Aurora, suot ang kanyang kulay lila na terno at mga perlas na tila mga butil ng yelo sa kanyang leeg. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na nagbala ng bigat sa paligid. Sana ay hindi ninyo kinakalimutan na ang pamilya De La Vega ay may malalim na koneksyon sa gobyerno at sa industriyang ito. Ang matalim na sabi ni Donna Aurora habang diretsong nakatingin sa CEO. Ang pagpili sa amin ay hindi lang tungkol sa disenyo, kundi tungkol sa katatagan ng inyong kumpanya sa ilalim ng aming proteksyon. Isang malakas na pananakot na nakabalot sa sutla. Ang katahimikan ay naging bingi hanggang sa tumayo si Camille. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa harap ay may kasamang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig. Mabagal, tiyak, at puno ng paninindigan. Ang proteksyong iniaalay ninyo ay tila isang bubong na gawa sa papel. Panimula ni Camille, ang kanyang boses ay hindi sumisigaw ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Mr. Santillan, board members, ang The Sanctuary na disenyo ko ay hindi gawa para sa mga taong gustong magpakitang gilas. Ito ay gawa para sa mga taong gustong makaramdam ng seguridad. Ipinakita ni Camille ang kanyang plano. Sa halip na purong salamin, gumamit siya ng mga materyales na kayang sumipsip ng init at makatagal sa pinakamalakas na lindol. Ang bawat palapag ay may puwang para sa kalikasan at ang pundasyon nito ay hango sa mga teknolohiyang ginamit niya sa tondo. Simple, matibay, at tapat. Sa disenyo ni Marco, ang focus ay ang hitsura, pero sa pagsusuri ko sa kanilang structural integrity, sandaling tumigil si Camille at tumingin kay Marco na noon ay nagsisimula ng pagpawisan. May mga lamat na hindi nakikita ng mata, ngunit mararamdaman ng mga taong maninirahan dun. Ang isang arkitekto ay hindi lang nagtatayo ng pader. Siya ang nangangalaga sa buhay. Nagsimulang magbulungan ang mga board members. Ang mukha ni Doña Aurora ay naging kulay abo sa galit. Kalokohan! Isang babaeng galing sa kalsada ang pakikinggan ninyo kaysa sa amin? Sigaw ng matanda, ngunit huli na ang lahat. Pagkaraan ng ilang minutong deliberasyon, tumayo si Mr. Santillan. Ang desisyon ay unanimous. We choose The Sanctuary by Miss Camille. Ang integridad ng kanyang disenyo at ang malasakit sa tao ang kailangan ng proyektong ito. Ang tunog ng pagpalakpak ay tila isang malakas na agos na lumunod sa lahat ng insultong natanggap ni Camille noon. Nang matapos ang pulong, dahan-dahang naglakad si Camille palabas. Nadaanan niya si Doña Aurora na nakatayo malapit sa pintuan, nanginginig ang mga kamay sa pagkapahiya. Tumigil si Camille sa tapat ng matanda. Hindi siya nangumiti. Hindi siya nangutya. Tinitigan lamang niya ng diretso ang mga mata ni Doña Aurora, isang tingin na puno ng kapangyarihan at katahimikan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Doña Aurora ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Ang makita ang taong binalasubas mo na mas mataas na ngayon kaysa sa iyong pedestal. Nagpatuloy si Camille sa paglakad patungo sa hallway.
Ngunit bago pa siya makarating sa elevator, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Nilingon niya ito at nakita si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit, ngunit may bahid ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Regalo o inggit? Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Sinisira mo kami, Camille? Ano ba ang gusto mo? Pera? Higante? Ang asik ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Anong ginawa mo sa mga dokumento ng kumpanya namin? Paano mo nalaman ang tungkol sa structural flaws? Tumingin si Camille sa kamay ni Marco na nakahawak sa kanya at dahan-dahan itong tinanggal. Hindi ko kailangan ng higante, Marco. Ang katotohanan ang kusang gumagawa ng paraan para lumabas. At tungkol sa kung paano ko nalaman, lumapit si Camille sa tenga ni Marco at bumulong. May isang taong malapit sa'yo na mas gustong makita kang bumagsak kaysa magtagumpay. Hulaan mo kung sino. Iniwan ni Camille si Marco na nakatayo doon. Tulala at hindi malaman kung sino ang dapat pagkatiwalaan sa sarili niyang bakuran. Habang sumasara ang pinto ng elevator, nakita ni Camille ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Isang taong mabilis na nagtago nang makita siyang tumingin. Sino ang nagpadala ng lihim na impormasyon tungkol sa depekto ng gusali ni Marco? At hanggang saan ang kayang gawin ni Donna Aurora para mabawi ang kanilang nawalang danggal? Hindi sapat ang isang panalo sa bidding upang mabura ang lamat ng kahapon, lalo na kung ang sugat ay muling binubuksan ng bawat tibok ng puso ng aking anak. Ang tagumpay ni Camille sa silid ng komperensya ay tila isang panandaliang bango ng rosas na agad ding napalitan ng amoy ng gamot at pangamba sa loob ng maliit na silid sa tondo. Habang ang buong mundo ng arkitektura ay pinag-uusapan ang kanyang galing, si Camille ay nakaluhod sa tabi ng banig, pinagmamasdan ang mabilis at mababaw na paghinga ni Baby Theo. Ang munting dibdib ng sanggol ay tila hirap na hirap sa bawat hininga, isang senyales na ang lagnat noong nakaraang gabi ay may mas malalim palang dahilan. Kailangan siyang dalhin sa espesyalista, Camille. Ang malungkot na tinig ni Aling Rosa habang hinahaplos ang likod ng dalaga. Sabi ng doktor sa center, may narinig silang kakaiba sa tibok ng puso ng bata. Baka dahil sa hirap na dinanas ninyo noong gabing pinalayas kayo sa gitna ng ulan. Ramdam ni Camille ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Siya ang arkitekto ng pinakamalaking proyekto sa bansa. Ngunit sa mga sandaling ito, wala siyang ibang naramdaman, kundi ang pagiging isang inang inutil. Ang kanyang unang sahod ay hindi pa dumarating, at ang halaga ng operasyong posibleng kailangan ni Matthew ay tila isang bundok na hindi niya kayang akyatin. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, ang hangin ay tila naging lason. Isang malakas na tunog ng basag na kristal ang umalingaw-maw sa sala nang ihagis ni Doña Aurora ang kanyang baso ng wine sa pader. Walang kwenta! Hinayaan mong tapakan tayo ng babaeng iyon sa harap ng board. Ang hiyaw ni Doña Aurora kay Marco. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila mga buhay na kable ng kuryente. Mama, may depekto ang plano. Camille was right. Kung itinuloy natin yon, babagsak ang kumpanya. Ang depensa ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay tila isang munting huni lamang sa harap ng bagsik ng kanyang ina. Sa isang sulok, nakatayo si Brenda, tahimik na nagmamasid habang pasimpleng itinatago ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa pag-aaway ng mag-ina, kundi sa isang bank account na unti-unti niyang binabawasan. Para kay Brenda, ang kumpanya ng mga De La Vega ay isang lumulubog na barko at balak niyang tumalon bago pa ito tuluyang lamunin ng dagat. Samantala, bumalik ang diwa ni Camille nang marinig niya ang mahinang katok sa pinto ng kanilang barong-barong. Inakala niyang si Aling Rosa lang yon. Ngunit nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang itim na van. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang mukha ni Doña Aurora. Magkano?
Ang diretsong tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kapangyarihan. Magkano ang kailangan mo para ibigay sa akin ang bata at tuluyan ng mawala sa buhay namin? Alam kong may sakit ang anak ni Marco. Hindi mo siya kayang iligtas sa kalagayan mong yan. Nanigas ang buong pagkatao ni Camille. Ang bawat salita ni Doña Aurora ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahirapan. Tumingin si Camille sa loob ng sasakyan, nakita niya ang marangyang upuan at ang malamig na aircon, malayo sa mainit at masikip nilang silid. Dahan-dahang lumapit si Camille sa bintana ng sasakyan. Hindi siya umiyak. Sa halip, kumuha siya ng isang dakot ng tuyong lupa sa kanyang paanan at dahan-dahan itong ibinuhos sa loob ng marangyang sasakyan, diretso sa kandungan ni Doña Aurora. Ang dangal ko at ang buhay ng anak ko ay hindi mabibili ng kahit anong halaga ng pera ninyo. Ang boses ni Camille ay tila isang matigas na bato. Ang lupang ito na itinuturing minyong dumi, dito kukuha ng lakas ang anak ko para maging mas mabuting tao kaysa sa inyo. Umalis na kayo bago ko patawagin ang buong tondo para iparamdam sa inyo ang inet ng pagtanggap namin. Dahil sa takot at galit, mabilis na pinaandar ng driver ang sasakyan, nag-iiwan ng usok na dahan-dahang nawala sa hangin. Pagbalik ni Camille sa loob, naupo siya sa tabi ni Theo at binuksan ang kanyang lumang laptop. Kahit nang hihina ang kanyang katawan, kailangan niyang magtrabaho. Ang bawat linya ng kanyang disenyo ay katumbas ng bawat tibok ng puso ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Miss Camille, huwag kang matakot. Ako ang nagpadala sa iyo ng impormasyon tungkol sa depekto ng Diamond Tower. May alam ako tungkol sa nangyari noon gabing pinalayas ka. Magkita tayo sa lumang simbahan bukas ng gabi. Ang katotohanan ay may boses at oras na para marinig mo ito. Hindi sapat ang isang pirasong papel para mawasak ang buhay ko, Donna Aurora. Ang katotohanan ay tila isang ilog na hindi mo kayang harangan ng iyong mga kasinungalingan. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na binubulong ni Camille sa kanyang sarili habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo ng lumang simbahan ng San Sebastian. Ang amoy ng insenso at lumang kahoy ay humahalo sa lamig ng gabi. Nagbibigay ng isang uri ng kapayapaang hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Sa kanyang bisig, mahimbing ang tulog ni Baby Theo. Ang kanyang munting hininga ay tila isang marahang himig na nagbibigay ng lakas sa bawat hakbang ng kanyang ina. Mula sa anino ng isang malaking poste, lumitaw ang isang figura. Hindi ito ang taong inaasahan ni Camille. Akala niya ay isang estranggero. Ngunit ang tumambad sa kanya ay si Manang Sabel, ang matandang mayordoma sa mansyon ng mga De La Vega na bigla na lamang nawala noong gabing pinalaya siya. Camille, anak. Ang paos na tinig ni Manang Sabel ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniaabot ang isang maliit na digital voice recorder. Hindi ko na kayang itago ito. Ang bawat gabi ko ay tila isang bangungot dahil sa pananahimik ko. Noong gabing iyon, narinig ko silang nag-uusap sa garden. Pinindot ni Camille ang play button. Ang katahimikan ng simbahan ay binuwag ng mga pamilyar na boses na tila mga multong bumangon mula sa hukay. Siguraduhin mong hindi mahahalata na edit lang ang mga litratong ito, Brenda. Ang boses ni Doña Aurora ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Kailangang maniwala si Marco na may ibang lalaki si Camille. Hindi pwedeng ang isang anak pawis ang magmana ng kumpanya natin. Sinundan ito ng isang malanding tawa. Huwag kayong mag-alala, tita. Pagkaalis ni Camille, ako na ang bahala kay Marco. At kapag nakuha ko na ang loob niya, unti-unti nating kukunin ang shares na nakapangalan sa kanya. Ramdam ni Camille ang panunuot ng lamig sa kanyang mga buto. Hindi lang pala siya ang biktima rito. Pati ang asawang dati niyang minahal ay unti-unti na ring nilalason ng sarili nitong ina
at ng babaeng akala niya ay kaibigan. Ang bawat salita sa recording ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang nakaraan. Habang nangyayari ito sa simbahan, sa loob ng opisina ng De La Vega Construction, si Marco ay nakaupo sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang mga bank transfer na hindi niya inaprubahan. Libu-libong piso ang dahan-dahang inililipat sa isang account sa ibang bansa. Isang account na nakapangalan kay Brenda. Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Marco sa kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mouse. Sa mga sandaling iyon, ang maskara ni Brenda ay nagsimulang mabitak sa harap ng kanyang mga mata. Bumalik ang eksena kay Camille. Dahan-dahan niyang itinago ang recorder sa kanyang bulsa. Tiningnan niya si Manang Sabel nang may pasasalamat. Salamat, Manang. Ang katotohanan ito ang magiging pundasyon ng aking pagbabalik. Pero bago ang lahat, kailangan kong iligtas ang anak ko. Lumabas si Camille ng simbahan nang may bagong uri ng tatag. Ngunit bago pa siya makalayo, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng kalsada. Isang grupo ng mga kalalakihang nakamaskara ang bumaba at pinalibutan siya. Ibigay mo sa amin ng recorder, Camille. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang utos ng isa sa mga lalaki. Habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Niyakap ng mahigpit ni Camille si Baby Theo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang anino ni Brenda ay aninag niya sa loob nito, nanonood ng may malamig na ngiti. Lilingon sana si Camille para tumakbo. Ngunit naramdaman niya ang isang matigas na bagay na tumama sa kanyang likuran. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang huling narinig niya ay ang mahinang iyak ni Baby Theo bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang ulirat. Ang bawat lamat sa pader ay tila isang sumpa na bumabalik sa taong nagtayo nito sa ibabaw ng kasinungalingan. Ang unang naramdaman ni Camille paggising niya ay ang malupit na pintig sa kanyang sentido, tila isang martilyo na walang tigil sa pagpukpok. Ang amoy ng lumang krudo at kalawang ang sumalubong sa kanyang paghinga. Nakagapos ang kanyang mga kamay sa isang malamig na bakal na poste, sa loob ng isang abandonadong bodega sa tabi ng pantalan. Ngunit hindi ang sariling sakit ang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Tiyo! Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Ang paos na sigaw ni Camille. Ang kanyang boses ay tila isang gas-gas na plaka sa gitna ng katahimikan. Mula sa madilim na sulok, lumitaw ang tunog ng matutulis na takong na humahampas sa semento. Si Brenda, suot ang isang mamahaling trench coat, ay dahan-dahang lumapit habang may hawak na isang baso ng alak. Sa kanyang kabilang kamay, hawak niya ang digital recorder na kinuha mula kay Camille. Masyado kang pakialamera, Camille. Sana ay nanatili ka na lang sa putika ng tundo. Ang mapait na boses ni Brenda ay puno ng pagkamuhi. Ngayon, dahil sa iyo, kailangan ko nang iwan ang bansang ito ng mas maaga sa plano ko. Pero bago ako umalis, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan. Nasaan ang anak ko, Brenda? Isang sanggol lang siya. Wala siyang kinalaman dito. Ang pagmamakaawa ni Camille, ang mga luha ay dahan-dahang bumabagtas sa kanyang maruming pisngi. Tumawa nang nakapanlulumo si Brenda. Huwag kang mag-alala. Iniwan ko siya sa isang lugar na pamilyar sa'yo, sa Diamond Tower. Kasama ng iyong mahal na biyenan. Doon nila hihintayin ang paglubog ng araw at ang pagguho ng kanilang mga pangarap. Sa mga sandaling iyon, ang langit ay tila nagalit. Ang malakas na kulog ay gumaralgal sa kalawakan, sinundan ng isang malakas na lindol na yumanig sa buong Maynila. Ramdam ni Camille ang pag-uga ng bodega. Ang kanyang isipan ay mabilis na bumalik sa mga blueprint ng Diamond Tower
na sinuri niya sa opisina ni Mr. Santillan. Ang mga lamat, ang mahinang pundasyon, ang hindi tamang sukat ng mga post. Sa Diamond Tower, si Marco ay kasalukuyang nakikipagtalo sa kanyang mga engineer sa gitna ng gumagalaw na palapag. Ang mga salamin ay nagsisimulang magbitak-bitak, lumilikha ng tunog ng libu-libong kristal na sabay-sabay na nawawasak. Ang bawat pagyanig ay tila isang higanteng kamay na pilit na itinitumba ang gusali. Sir Marco, kailangang lumikas. Ang structural integrity ng building ay hindi na kaya. Ang sigaw ng isang engineer habang mabilis na tumatakbo patungo sa fire exit. Ngunit napatigil si Marco nang makita niya si Donna Aurora sa penthouse, yakap-yakap ang umiiyak na si Baby Theo. Marco, tulungan mo kami! Hindi bumubukas ang elevator! Ang hiyaw ng matanda. Ang kanyang mukha ay puting-puti na sa takot. Ang kanyang marangyang alahas ay tila naging pabigat na lamang sa kanyang nanginginig na katawan. Bumalik ang eksena sa bodega. Gamit ang kanyang talino bilang isang arkitekto, pinagmasdan ni Camille ang posteng kinagagapusan niya. Nakita niya ang isang bahagi ng bakal na kinakalawang na. Buong lakas niyang hinila ang kanyang mga kamay, hindi inintindi ang hapdi ng lubid na humihiwa sa kanyang balat. Sa isang malakas na pagbatak, ang kinalawang na bahagi ng post ay bumigay, lumiha ng isang mahisik na tunog ng nababakling bakal. Nakalaya si Camille. Hindi na niya hinintay pa si Brenda na nakatakas na pala sa gitna ng gulo. Tumakbo siya palabas, ang kanyang mga paa ay humahampas sa baha at putik patungo sa direksyon ng Diamond Tower. Ang bawat hakbang niya ay isang panalangin. Nang makarating siya sa paanan ng gumagapang na gusali, nakita niya ang kaguluhan. Ang mga tao ay nagtatakbuhan palabas habang ang itaas na bahagi ng Diamond Tower ay dahan-dahan ng tumatagilid. Nakita niya si Marco sa labas, duguan ang noo, ngunit wala sa kanyang piling ang bata at ang kanyang ina. Camille, huwag kang pumasok! Babagsak na ang building! Ang sigaw ni Marco habang pilit na hinahawakan ang braso ni Camille. Tinignan siya ni Camille nang may matinding galit at determinasyon. Ang anak ko ay nasa loob at ang nanay mo! Kung hindi mo sila kayang iligtas, ako ang gagawa! Isang malakas na tulak ang ginawa ni Camille, sapat na upang mapaupo si Marco sa semento. Pumasok si Camille sa loob ng gusaling, nagluluha na ng mga semento at debris. Ang bawat hakbang niya sa loob ng gumagalaw na hagdanan ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Sa bawat pagbagsak ng mga piraso ng kisame, ang kanyang kaalaman sa estruktura ang nagsilbing gabay niya kung saan dapat dumaan. Nang marating niya ang penthouse, nakita niya si Donna Aurora na nakasubsob sa sahig, protektado ang bata sa ilalim ng isang matibay na lamesa. Ang matanda ay tila nawala na ang lahat ng pagiging makapangyarihan. Isa na lamang siyang lola na takot na takot. Ibigay mo sa akin ang bata. Ang utos ni Camille habang mabilis na kinukuha si Theo. Camille, patawarin mo ako! Iligtas mo kami! Ang pabulong na pagsusumamo ni Donna Aurora, ang kanyang mga luha ay humahalo sa alikabok sa kanyang mukha. Sa gitna ng panganib, binuhat ni Camille ang kanyang anak at inalalayan ang matandang babaeng, minsan ay nangarap na wasakin siya. Habang dahan-dahan silang bumababa sa gumagalaw na gusali, isang malakas na tunog ng pagguho ang umalingaw-ngaw mula sa itaas na palapag. Ang Diamond Tower ay nagsisimula na talagang bumigay. Kakalabas ba sila bago tuluyang lamunin ng semento ang kanilang mga buhay? O ang gusaling itinayo sa kasakiman ang magiging huling hantungan nilang lahat? Ang bawat butil ng alikabok na bumabalot sa aking balat ay tila ang mga alaala ng isang buhay na matagal ko nang kinalimutan, mga guhong hindi na muling itatayo pa. Nang lumabas si Camille mula sa makapal na usok ng gumuhong Diamond Tower, ang buong paligid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang puting blouse ay naging kulay abo. Ang kanyang mga braso ay puno ng galos.
Ngunit ang kanyang yakap kay Baby Theo ay hindi kailanman lumuwag. Sa kanyang tabi, si Doña Aurora ay dahan-dahang naglalakad, nakahawak sa balikat ni Camille. Ang babaeng dati nga itinuring na dumi sa kanyang sapatos ay siya na ngayong nagsisilbi niyang tungkod sa gitna ng trahedya. Sa di kalayuan, nakita nila si Marco. Napaluhod ito sa semento nang makita ang kanyang ina at anak na buhay. Susubukan sana niyang lumapit at kunin ang bata, ngunit itinaas ni Camille ang kanyang kamay. Isang hudyat ng paghinto, isang hudyat ng hangganan. Huwag, Marco! Ang boses ni Camille ay mahinahon, ngunit may talim ng isang itak. Nailigtas ko sila dahil tungkulin ko bilang tao at bilang ina. Pero wag mong isipin na ang paglabas namin dito ay nangangahulugang babalik ako sa'yo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng mga bulldozer sa Diamond Tower ay napalitan ng tunog ng mga martilyo sa tundo. Camille, na ngayon ay tanyag na sa buong bansa bilang arhitekto ng pag-asa, ay naglalakad sa gitna ng kanyang natapos na proyekto, isang serye ng mga matitibay at makukulay na tahanan para sa mga maralita. Hindi ito gawa sa mamahaling salamin, kundi sa katapatan at matibay na semento. Sa gitna ng kanyang tagumpay, nakatanggap siya ng balita. Si Brenda ay nahuli sa Clark Airport habang sinusubukang tumakas patungong Singapore. Dala ang mga ninakaw na dokumento at pera. At si Marco? Dahil sa kapabayaan sa konstruksyon ng Diamond Tower, nahaharap siya sa sunod-sunod na demanda at tuluyan ng naban sa pagiging lisensyadong engineer. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit si Camille sa kanyang bagong opisina sa Luzon Build, dumating si Donna Aurora. Wala na ang kanyang mga perlas. Wala na ang kanyang matapobreng tingin. Nakasuot siya ng simpleng damit at may dalang isang maliit na basket ng prutas. Camille, ang pabulong na tawag ng matanda. Dahan-dahan siyang lumapit at sa gulat ni Camille ay nagmano ito sa kanya. Isang pagbaliktad ng tradisyon na nagpapakita ng matinding pagpapakumbaba. Patawarin mo ako. Noong gabing pinalayas kita, akala ko ay tinatapon ko ang malas ng aming pamilya. Hindi ko alam na ang tinapon ko pala ay ang tanging pundasyong magliligtas sa amin. Tumingin si Camille sa matanda. Nararamdaman niya ang init ng kapatawaran na dahan-dahang lumulukob sa kanyang puso. Ang galit ay tila isang maling disenyo, Donna Aurora. Kumakain ito ng espasyo sa puso hanggang sa wala nang matira para sa pagmamahal. Pinatatawad ko na kayo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil gusto kong maging malaya ang anak ko mula sa pait ng nakaraan. Sa huling sandali ng kanilang pagkikita, iniabot ni Donna Aurora ang isang sulat mula kay Marco na nasa loob ng kulungan. Sabi ni Donna Aurora, araw-araw itong sinusulat ni Marco. Ngunit natatakot itong ipadala. Nang makaalis ang matanda, tiningnan ni Camille ang selyadong sobre. Hinawakan niya ang papel, nararamdaman ang bigat ng mga salitang nakapaloob doon. Sa labas ng bintana, nakita niya si Baby Theo na masayang naglalaro sa garden kasama si Aling Rosa, ang babaeng naging tunay niyang ina sa oras ng pangangailangan. Binuksan ni Camille ang bintana at nilanghap ang sariwang hangin ng hapon. Ang bawat gusali na itinayo niya ay may kwento. Ngunit ang pinakamagandang estrukturang nagawa niya ay ang kanyang sarili. Matatag, malaya, at punong-puno ng pag-asa. Dahan-dahan niyang kinuha ang lighter sa ibabaw ng mesa. Inilapit niya ang apoy sa sulat ni Marco. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang bawat salita ng pagsisisi hanggang sa maging abo na lamang ito na tinangay ng hangin. Ang kanyang buhay ay hindi na isang tantich ng mga pangarap. Ito ay isang bagong lungsod na handang harapin ang anumang bagyo. Ang bawat pangarap na minsan ay gumuho, ay maaari pa palang itayong muli. Mas matibay, mas matayog, at mas puno ng liwanag. Sa gitna ng malawak na parke ng proyektong Lungsod ng Pag-asa, nakatayo si Camille habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na humahalik
sa mga bagong pinturang pader ng mga tahanan. Ang bawat busali rito ay hindi lamang gawa sa semento at bakal. Bawat post ay may kalakip na kwento ng pagsisikap at bawat bintana ay nagbubukas sa isang bagong bukas para sa mga pamilyang dati ay walang matuluyan. Sa kanyang tabi, si Baby Theo ay masigla ng naglalakad. Ang kanyang bawat hakbang sa damuhan ay tila isang himig ng tagumpay laban sa sakit at hirap na ginanas nila noon. Kasama niya si Aling Rosa na nakasuot na ngayon ng maayos na uniforme bilang head ng community center. Ang matanda ay tila muling bumata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa paligid. Tingnan mo sila, Camille. Ang marahang tinig ni Aling Rosa habang nakatingin sa mga residente. Sino ang mag-aakalang ang isang inang pinalayas sa gitna ng ulan ang magiging kanlungan ng libu-libong tao? Napanghiti si Camille, isang ngiting hindi napilit kundi puno ng tunay na kapayapaan. Ang buhay ay tila isang blueprint, Aling Rosa. Minsan, kailangang magkamali sa unang guhit para matutunan kung paano gumawa ng mas matibay na disenyo. Ang mahalaga ay hindi tayo tumitigil sa pagbubura ng mga mali upang simulan ang tama. Naglakad si Camille patungo sa isang maliit na marker sa gitna ng park. Doon ay nakaukit ang mga salitang, ang tunay na pundasyon ng isang tahanan ay ang dangal at pagmamahal ng isang ina. Tungkol sa tanong kung napatawad na ba niya ang mga nagkasala sa kanya, nahanap na ni Camille ang sagot sa loob ng kanyang sariling katahimikan. Napatawad na niya si Marco, hindi dahil naging mabuting ama ito, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng galit sa paglaki ni Theo. Si Marco ay nananatili sa likod ng rehas, dahan-dahang binabayaran ang kanyang mga pagkakamali sa batas at sa kanyang sariling konsensya. Si Doña Aurora naman ay madalas nang bumibisita sa center, tumutulong sa pagpapakain sa mga bata, isang anyo ng penitensya na tinanggap ni Camille nang may maluwag na dibdib. Ang kapayapaang nararamdaman ni Camille na yon ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa pagbangon niya ng mag-isa. Natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihigante, kundi ang pagpapakita na ang kabutihan ay may sariling paraan upang manaig sa huli. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat nakikinig sa kanyang kwento ay simple. Huwag matakot sa bawat pagguho ng iyong pangarap. Ang bawat piraso ng guho ay pwedeng gamitin upang makabuo ng isang mas matatag na sarili. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng taong tumalikod sa iyo, kundi ng iyong lakas na humarap sa bukas ng may danggal. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, binuhat ni Camille si Theo at hinalikan ito sa noo. Ang hangin ng hapon ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa kanya na siya ay sapat, siya ay mahalaga, at siya ay malaya na. Sa huling pagkakataon, lumingon si Camille sa mga ilaw ng lungsod. Ang mga tantich ng nakaraan ay tuluyan na niyang iniwan sa dilim. Ngayon, ang tanghing nakikita niya ay ang liwanag ng isang bukas na siya mismo ang nagdisenyo. Isang buhay na kailanman ay hindi na muling magigiba.